Ngayong araw, nakatakdang simulan ang siphoning o pag-alis ng halos 1.5 milyong litro ng industrial fuel oil mula sa lumubog na motor tanker sa Bataan. Nakatutok dyan ang lahat lalo't base sa taya ng Marine Science Institute ng University of the Philippines, posibleng umabot na sa Metro Manila ngayong araw ang oil spill. Mula sa Limay, Bataan, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, nagsimula na ba ang siphoning? Cheryl, sa ngayon, hindi pa nagsisimula itong siphoning o yung paghigop at pag-alis nga nitong industrial fuel oil na kasamang lumubog nitong MT Terra Nova. Hinintay pa kasing maisara lahat ng valves nitong naturang tanker. Ang problema sa ngayon, yung mga naunang tumagas ng langis, pinangangambahang umaabot na sa katubigang bahagi ng Cavite at Bulacan. Linggo ng umaga nang maispatan ng grupong Greenpeace itong makapal at malapot na langis malapit sa Isla Tibagin sa Hagonoy, Bulacan. Patuloy daw itong kumakalat sa tubig at malapit na sa Pampang. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na hindi malabong galing nga sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan ang nakitang langis. Ang punta po or direction po nung oil sheen na na-observe po kanina sa aerial surveillance south-southeast. So papunta po papuntang Batangas to Cavite area. Ang grupong pamalakaya may nakita na rin umanong manipis na oil slick sa Manila Bay. Sa ngayon, naisar na raw ang 14 sa 24 na valves ng motor tanker. Kaya nasa 1 litro kada oras na lamang daw ang namomonitor na tumatagas ditong langis. Nabawasan din yung lawak ng oil spill sa 6 na kilometro mula sa 14 na kilometro. Yun po yung sinasabi din ng ating mga technical expert na light lang po yung oil sheen at yung na-mention niya po kanina. As per current update po natin na pwede pong naturally ma-evaporate dito. Itinigil muna ng Coast Guard ang paglalagay ng dispersant sa langis pero tuloy naman ang pag-water cannon o pagbuga ng tubig sa mga namumuong oil sheen sa ibabaw ng dagat. Sa tansya ng PCG, aabutin lang daw ng 2 linggo ang ginagawang paglilinis. Kung ikukumpara sa lumubog na tanker sa Oriental Mindoro nung nakarang taon, aabot sa 400 metro yung lalim ng pinaglubugan nito na kahit mga technical diver ay hindi na raw kayang masisid. Malayo sa 34 meters lamang na pinaglubugan nitong MT Terra Nova na mas madali raw nilang ma-access at ma-contain. Nagpulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama mga lider ng apektadong probinsya at mga posible pang abutin ng oil spill. Base raw yan sa utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Dumalo rin si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor para magbahagi ng karanasan sa malawakang oil spill na nangyari sa kanilang probinsya. Mungkahin niya, magpatupad na kaagad ng fishing ban lalo sa mga apektadong lugar. Bagay na pag-aaralan daw muna ng Bataan Provincial Government. Although BIFAR mentioned na negative pa based on sensory inspection, evaluation, siguro papag-usapan po namin together with the mayors yung suggestion ni Governor Dolor na 4 kilometers away from the sheen ay kinakailangan better as precautionary measure to declare a fishing ban. And then as needed, it needs to be expanded as well. Nangangamba naman ng Pampanga oras na abutin din sila ng oil spill at magpatupad ng fishing ban sa probinsya. Makaka-affect din po ito ng food supply po ng Pilipinas. So this is not something that we should take lightly. Kasi po, lahat po, almost 90% of the tilapia is coming po from our area. Also po, bangus, crab, and shrimp. Ine-export din po ito sa Japan. Cheryl, base sa latest update ng Philippine Coast Guard, nasa 18 out of 24 valves na ang naisara dito nga sa lumubog na MT Terra Nova. At oras na maisara ng lahat, agad-agad sisimulan naman yung siphoning, oras na maging maayos din naman yung kondisyon sa ilalim ng dagat. Kasabay nito, naghahanda naman ang mga lokal na pamahalaan sa pagpe-prepare ng kanilang mga improvised na mga oil spill booms para maiwasang makarating sa Pampang. Ito ngang mga kumakalat at tumagas na nga langis. Ang pinakakawawa lang ngayon dito, Cheryl, yung nasa 3,000 mangingisda dito sa bayan ng Limay dahil nga sa ipinatutupad na fishing ban dahil hindi sila makapangisda, no? Lalo't yung pinakapinaglubugan pala nitong MT Terra Nova, yung kanilang fishing ground para naman sa mga nahuhuli nilang mga bisugo dito sa lugar. Cheryl. So, Mon, ano na ang tulong na naibibigay dito sa mga affected families?
Alam mo, nakakalungkot, Cheryl, nung nakausap natin yung mga mangingisda, ang sinasabi nila ay wala pa talaga silang natatanggap na ayuda. To be honest, sabi nila talagang mag-iisang buwan na silang nahihirapan dahil una, red tide, pinatupad sa Bataan, sunod yung super bagyong Karina na may habagat, and then ito naman yung fishing ban. So may mga pinalista na daw sa kanila, pinapirmahan sa kanila mga papel, no? So ito yung inintay nila na baka daw yun na yung kasunod na ayuda. Ang sabi naman ng provincial government at lokal na pamahalaan, nakatakda na rin sila magbigay ng ayuda habang inaasahan din nila natutulong yung private company na nagmamay-ari naman ng lumubog na tanker, lalo't ang sinasabi, insured naman daw itong naturang tanker. Cheryl. Oo, Mon, pero medyo matagal na. Wala man lang bang paunang tulong sa mga pamilya? Yun nga ang pinupukpok talaga ngayon din ng ibang mga grupo at ng mga fishing groups, no, na tulungan sana itong mga mangingisda, dalot ito lang kasi talaga yung pinaka-source of income nila, no? Talagang pag hindi sila lumaot at wala silang nahuling isda, wala silang may pangkakain, sumabay pa itong pasukan, kaya ito rin sana yung pambibili nila ng mga pang-school supplies ng kanilang mga anak. Pero ngayon, nagtsatsaga sila sa mga mahuhuli unti-unti dito sa may Pampang, malapit lamang sa kanilang area, at ang nahuhuli nila, wala pang 1 kilo, pero pinagtsatsaga na nila yan, no? Kasi nga, hindi naman sila pinapayagan makalayo, pero pwede pa rin sila mangisda within dito sa may Pampang, lalo't hindi naman talaga umabot pa rito yung pinakalangis dahil yung direksyon ng hangin at alon palayo sa Bataan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Office of Civil Defense para pamunuan ang Bataan Oil Spill Task Force. Para bigyan tayo ng update, magkakausap natin si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng OCD NDRRMC. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali po sa lahat ng tagapanood ninyo. Director, kumusta po yung paghahanda nga para dito sa pagsipsip sa langis mula po sa lumubog na MT Terra Nova? Ongoing po yan, Cheryl, ngayon. Kahapon nagkaroon ng joint NDRRMC 3 meeting on the oil spill efforts, no? And ang naatasan dyan ay because it's a technical thing, no? yung Coast Guard. So siguro yung updates dyan ay pwede nilang maibigay, pero suffice to say that ngayon ay pinaplano at isinasagawa na yan para hindi na lalong kumalat, Cheryl, yung langis. May mga report po na umabot na ang oil sheen sa Bulacan at Pampanga. Na-verify nyo na po ba ito? Ito ay may mga reports naman tayo, no, coming from our local RDRMC Council, at sa ngayon we are still monitoring yung mga yan, pero meron ng mga reports kagaya sa nakita ko yung pag-uulat ng ating butihing director sa OCD4A, no, si Director Alvarez. Meron ng areas beyond Metro Manila, Cheryl, na naapektuhan eh. And iniintay lang natin yung official na report patungkol doon. Meron na rin mga na-identify na LGUs na nag-test na rin, at yung iba ay positive, yung iba ay negative. But again, pag na-receive na natin yung official na ulat, then we can siguro inventory itong mga apektadong LGUs, Cheryl. Sa pagtaya rin po ng UP Marine Science Institute Director, posibleng umabot daw dito sa Metro Manila. Ngayong araw po itong oil slick. Sa katunayan po, may na-monitor na raw na oil slick sa Manila Bay ang grupong Pamalakaya. Ano po ang aksyon natin dito? Cheryl, as regards that, no, merong napapakinig ko rin yung mga Sea Dream Councils, yung mga City Dream Councils na mga affected LGUs dito ay nagsasagawa na rin ng kanilang sariling inisyatiba, yung mga available na mga booms din, ano. At kanina coordinate natin. I was coordinating with our regional director ng NCR, si Director Cater, and nag-conduct sila ng PIDRA at magkakaroon sila ng pagpupulong ngayon with the Metro Manila Dream Council, I suppose, para balangkasin yan dahil yun nga, meron ng mga reports na umaabot dito sa Metro Manila yan. So dapat paghandaan din yan, and I think they are is proposing for an IMT, regional IMT to be established at saka an emergency operations center
para to be assured that yung necessary efforts will be cohesive and effective, Cheryl. Sa lagay po ngayon, dapat na rin bang magdeklara po ng fishing ban sa Bataan at sa iba pang lugar na maaari pong maapektuhan, Director? We will, napag-utusan kasi ang mga kaibigan natin sa BIFAR dyan, para magbigay ng ulat everyday, yung testing at saka yung mga iba pang kinauukulan nating mga ahensya, yung water testing at saka yung para makita kung yung level ng langis na posibleng maging toxic. Yan ay magdedepende, Cheryl. These are all in the immediate pipeline kung mapatunayan natin na talagang hindi na safe. But again, earlier to this, ang mga rekomendasyon ay lalo na sa mga dun sa ating may mga fish cages, dito sa probinsya ng Bataan, Bulacan, and Pampanga, they were advised na kung pwede anihin na muna nila yung kanilang mga kagaya ng mga isda at mga sugpo, para mapakinabangan bago pa lumala yung epekto nito at lumapit sa shoreline. Paano po tinitiyak ng OCD na mabibigyan po ng sapat na tulong yung mga maapektuhan po ng oil spill? Kanina po, yung amin pong correspondent na si Mon Gualvez, ang hinaing po ng mga pamilya po na naapektuhan doon, wala pa pong nakukuha hanggang ngayon na tulong mula po sa provincial or sa local government. Puro palista pa lang daw po ang ginagawa. It's been several days. Yan ang diniscuss kahapon, Cheryl, doon sa joint council meeting, at yan nga, kung paano talaga masuportahan yung mga tao. And nandun din yung mga tatlong gobernador, and nakalagay din, nandun din yung ating mga yung ahensya, kagaya ng DSWD at ng DOLE, para magbigay ng ayuda. Pwede yung food for work nila, magiging work nila ay yung tulong doon sa paggawa ng organic boom, Cheryl. But ito nga ay tututukan natin and ipaparating natin itong hinaing na ito sa mga kinauukulan, Cheryl, para matugunan natin ito after this discussion, Cheryl. Marami pong salamat on that, Director. Pero, Director, bago po ito, una na tayong nakaranas ng malawakang oil spill sa Mindoro. Paano po natin ina-apply yung mga natutunan nating disaster response dito nga sa nangyaring paglubog ng MT Princess Empress para hindi na lumawak yung pinsala? Cheryl, kahapon nandun si Governor Dolor as a resource speaker, and he was very passionate about yung experiences niya. For one, I think kung ikukumpara natin, mas handa ngayon, mas nandyan lahat yung mga ahensya. We have this interagency task force or core group na ipinag-utos na at Pangulo to be led by OCD through, of course, he instructed the SND on this, and of course through Yusek Nepomuceno. With that interagency task force or core group, I think mas organisado ito ngayon, and then mas yung mga rekomendasyon na ginawa niya kahapon, like yung multifaceted approach dun sa pati yung lahat yung food for work, yung kabuhayan, yung immediate na pagkukuhanan ng tubig habang hindi safe pag uminom ng tubig, yung mga pagtutulong-tulong ng lahat, those are the things na ni-recommend niya kahapon, at basically sa lahat ng mga ahensya ay nandun para tumulong at pag-usap. So ang agreement kahapon, Cheryl, ay every 3 days itong top level core group na ito will meet to address and to make recommendations and to fine-tune kung ano man ang mga findings at issue mga guidance at mga instructions sa mga kinauukulan, such as ang regular natin dito, Cheryl, ay yung pag-test ng tubig at pag-test ng hangin para doon sa kaligtasan din ng lahat. Director, isingit na rin po namin yung epekto ng mga nagdaang bagyong Karina at Butchoy at Habagat. Ilan po ang kumpirmadong nasawi at gaano karami na po ang naapektuhan? May datos na po ba tayo? Cheryl, sa ngayon medyo tumaas yung
total reported deaths natin, Cheryl, 39 siya. We have 14 yung validated at 25 pa yung binavalidate natin. Karamihan dito, Cheryl, 15 coming from NCR, no? At meron tayong siyam na injuries at 6 na missing. Out of this, ay 7 injuries at 6 pa yung missing na biniverifika natin. Pero sa ngayon, Cheryl, ang total reported deaths natin, both yung validated and for validation ay 39 na, Cheryl. Pagdating naman po, Director, sa pinsala, sa agrikultura at infrastructure, gaano na po kalaki ang naitala? Opo, dito po sa aspeto ng agrikultura, Cheryl, meron na tayong umaabot sa 500 plus million. Ito ay sa Regions 1, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 9, Region 10, and Farm. At habang kinakandak pa natin further yung ating mga assessment, Cheryl, we are actually tumataas pa ito, no? And we are also conferring with the DA for the official figures to this, no? And then sa infrastruktura naman, Cheryl, medyo mataas na ito, no? 4.2 billion. Yung lahat ng naapektuhang infrastructure ay 341. At karamihan dito ay dito sa Region 1 at saka Region 3, Cheryl. Marami pong salamat sa inyong oras, Director Edgar Posadas ng OCD and DRRMC. Magandang tanghali po.